Luzon, Visayas, Mindanao, magandang 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 maganda maganda pa kayo sa umaga. Ano po, kayo, kamusta po tayong lahat? Nakapag weekend po tayo ng masaya? Nakapagsimba po ba tayo? Kamusta po ang buhay-buhay? Magandang 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 umaga sa lahat. So, before we start, of course, let us pray. Basta po tayong lahat, nakapag weekend naririnig yung yung let us pray. Father God, thank you, open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, Amen. Kamusta po tayong lahat, mga kaibigan? Hoy, andun na agad si Jenny Soldevilla at si Angelet Macatono. Good morning. Si Jenny, tigasan po sila. Paki-text nga po sa akin. So wag niyo kakalimutan mag-likes at mag-share. At tapos tayo mag-subscribe. Doon po sa pag-share, ilagay ho natin do sa ating mga cellphone, no? Watch Broad Streamcast Communicators. Ano 'yan? Lagay ho natin yung title, For Your Information by Willie Spirito, 8 to 9:30. Maraming salamat, Angelet Macatono, nakita ko na yung nag-like siya. Sa inyong lahat, yung gusto hong mag-participate sa ating programa, pwede kayong mag-participate. At sabi ho ng DNR, Department of Environment and Natural Resources, bawal ho tayong magpunta sa sementeryo. Pero sa Dolomite pwede. Kasi daw sa Dolomite open air. Indoor na pala ang ngayon, sementeryo. Ito naman si Benny Antiporla. Saan nyo ba naisip yan? Delia, Delia Tenorio Balmores. Hello sir, good morning. Stay safe, healthy, and live well. Watching from Dubai, Ireland. Ay, Dubai. Meron akong kakilala na nasa Dubai. Di ba nando si Apple? Tart? Yun. Magandang rin umaga sa aking may bahay kay Commander Maureen Advincula. Bueno, doon sa Dolomite, naandun tayo sa tapat ng karagatan. Yung karagatan na madumi. Pwede tayo doon sa Dolomite, pero sa sementeryo bawal. Kasi yung sementeryo indoor. Nako, Diyos, Mariosep naman. May utak ba kayo? Excuse me. Nako, Diyos ko, mapapaaga yata ang pagkakape ko, Kape muna tayo. Kasarap, oo. Diyos Mariosep na buhay ito. Pag sa Dolomite, pwede. Pero doon sa sementeryo, bawal tayong dumalaw. Doon sa mga mahal natin sa buhay na nauna sa ating namayapa. Pagka nagkandamata itong mga nagkakamali na ito ng mga nasa gobyerno natin at naranasan nilang walang dumadalaw sa kanilang puntod, ewan ko lang. Bilis, kilos, Pilipinas, nais ko, will lead. Kita na ninyo? Kapangalan ko yung Vice President niyan. Yan. Okay na. Kapangalan ko yon, si Willie Revillame. Willie Revillame tuloy. Si Willie, ano pwede ni Doc Willie? Willie Ong. Ni hao ma, Doc Willie Hong.
Si Minda Hernandez, hi pare, good morning. Thank you, thank you, thank you, Madam Maring Minda. Si Marianito, Brother Mar Agustin, Rodriguez, Diyos Mar Joseph. Napakaganda nung kanyang mga tinuturan do sa kanyang Our Daily Bread. Ano ho? Mind everyone, kinakailangan ho natin ng eye-opener para hindi ho tayo nagkakaroon ng nakakaiwas tayo sa mga pagkakamali. Kaya bago ninyo ako panoodin muna ninyo yung Our Daily Bread ni kasamang Marianito Mar Rodriguez, si Brother Mar Agustin. Alam mo, Brother Mar, kaparehas mo rin ako nung araw. Lisensyado rin tayong nagsisilbi sa simbahan. Kaya maraming salamat kasamang Mar. Doon ako sa Ermita Church, Brother Mar, doon sa Nuestra Señora de Guia. Ang poon ng mga nag-iingat sa mga nangingibang bansa. Si Nuestra Señora de Guia. Anong tawag mo dito? Yung nagsisilbi po, yan ay kusang loob. Mali nga naman, Mr. Willie, sa Dolomite ang daming tao ang dumagsa. Baka magtampo ang mga yumao nating mga kamag-anak. Sila na lang ang dumalaw sa atin. Yan si Undersecretary ng DNR na nagsasalta na okay lang, hindi daw bawal magpunta sa Dolomite. Dati kong kasama yan sa National Press Club. Magaling yan. Yan yung nagbenta ng mural sa National Press Club, kung natatandaan ninyo. Kaya bayaan natin na yung mga mahal natin sa buhay o yung ating mga nirerespetong kaibigan ang dumalaw sa ating mga tahanan. Sa probinsya, maganda ang patakaran. Halimbawa, San Marcelino, bara-barangay ang pagdalaw sa mga sementeryo. Halimbawa, Barangay San Roque, Barangay yung mga barangay natin dito? Barangay San Isidro. Halimbawa, Barangay San Isidro, Lunes. Barangay Wawa, ganyan. Kaya, lahat nakakadalaw. Diyos Mariose po. May schedule. Sa Maynila, sa Metro Manila, bawal. Oy, Flor Cuevas Mitsuhashi. Si Flor sa Japan. Yung sexy kaibigan namin. Naku, Diyos Mariosep, in love ako sa wangkata niyan. Sexy, Diyos Mariosep. Parang si anong pangalan mo doon? Yung, naku, basta imagine. Diyos Mariosep, kahit sang sulok, pwede mong ipaghampasan, Diyos Mariosep. Ka-sexy buhay yan, oo. Flor, I miss you. We miss you so much. Kailan ka ba magbabalik dito sa sarili nating bansa? Baka mamaya yung pinatatayo mong bahay na yan, maging ampaw. Yung kasi yung pagka nagtatayo tayo ng bahay, kinakailangan tinutuloy yan. Pag nahinto yan at hanggang hindi na pipinturahan yan, tapos nauulanan, nababasa, naku Diyos Mariosep, sayang yung bahay. Kaya uwi na, Flor. Pwede na. Basta Pilipino, pwede na umuwi. Kaya lang ingat, baka hindi na kayo makabalik. Si Mary Lima Wong. Good morning po, Sir Willie Spirito, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. God bless po sa lahat. Maraming salamat. Mary Lima Wong. Si Angelica Paz, happy Monday po, Sir Willie. Ma'am Mau. Si Madam Mau at sa buong Broad Streamcast family. God bless po at ingat lagi. More power. Thank you. Gwapo ba ako ngayong araw?
Pagpasensya nyo na, yung gilid ng aking bigote, may mga puti-puti pa. Pinakakapal ko kasi ng konti yun dito, masyado ko naahit eh. Ha? Eh, naglalabasan, no? Yung ano, yung, anong tawag mo dito? Yung white hair, oh. Pero gwapo pa naman, di ho ba? Nako, Diyos Mariosep. Punta na ng Dolomite, mga kaibigan. Hindi bawal. Pero huwag kayo pupunta sa simenteryo, ha? Bawal. Open air daw kasi yung ano, yung Dolomite. Pero yung simenteryo, covered court. Diyos Mariosep, pasalamat kayo. Mahina-hina na katawan ni Sunny. Ang ugali niyan, ha? Mga 1 week before, bago mag-undas, may tent na yan dyan, nakabantay na doon sa puntod, ha? Para pagdating ng mga kapatid niya, doon sa araw ng kapistahan ng mga namayapa, yung mga kamag-anak, yung mga relatives na dadalaw, napapagsilbihan niya bukod dun sa mahal sa buhay na namayapa. Ha? Yan ho ang leader doon sa paglalagay ng tent namin. Yung problema ngayon, wala nang ano eh. Wala na, bawal na. Ha? So, happy Monday po Sir Willie, Ma'am Mau, at sa buong FBS si family. God bless at ingat lagi. More power, sabi ni Angelica Paz. Sabi ni Sunny, salamat na alala mo ako. Pwede ba kita makalimutan? Sa lahat ng babatian, ikaw hindi ko pwede makalimutan. Maraming kabaitan to eh. Please like and share. FYI. Weekdays 8 to 9:30. Bueno. Hoy, Ibramos! Good morning, good morning, good morning. Maganda ka pa sa umaga. Good morning, Sir Willie Espiritu, Madam Mau, and to all BSC family. More power, stay safe. God bless. Thank you sa inyong lahat na nagparating ng pagbati. Ano ho? At si Marin Lina, ayun ho, nakikita ko yung kanyang picture. Kilala ninyo si Marin Lina? Yan yung si Lina Reyes na dating tiga San Juan, Rizal. Oh, diba? Ang sexy niyan, ang bait niyan, kumare ko yan eh. Ang ganda ng inaanak ko dyan. Ang ganda rin ng anak ng inaanak ko. Diyos Mariosep, napakatalinong bata. Ngayon, hindi na siya tiga San Juan. Tiga New Jersey na siya. Sosyal. Ay, Vicky, good morning. Sino pa yung isang kaputi na yon? Mary Wong. Mary Wong ba yun? Yun. So sa inyong lahat, magandang umaga. Pag-usapan natin yung edukasyon. Joey Ortiz, good morning. Good morning. Sunod nga, tugtugin mo yung yung init sa magdamag. Kung gabi ang dilim ay laganap na at mata ng daigdig ay nabuhay na. Sa mata na... kalimutan ko na lyrics. So, don't forget to like and share mga kaibigan. So, pag-usapan natin itong mga nangyayari sa ating mga estudyante. Alam mo ninyo, napaka-importante talaga eh. Mga kaibigan, napaka-importante ng edukasyon. Good morning, Josephine Roquero. Good morning, Sir Willie Espiritu. Keep safe always. Take care of your health and God bless. God first. Yan, sabi niya. Ha, sabi ni Joey Ortiz. Ikaw naman, minsan lang kita kinantahan, pinagtawanan mo pa ako. Diyos Mariosep na buhay ito. Yung init sa magdamag, 2 klase yata yan, 3. Yung kay Sharon Cuneta, hindi ko kaya, masyado mataas eh. Maganda yan eh. Gusto ko mapakinggan sa next show mo Saturday hirap po ng tumatanda, nakakalimutan ko anong araw. Saturday or Sunday, naandyan si Joey Ortiz.
Reni Rayen Ladringan, lumadlad na. Ha? Ayan. Rani Rayen Ladringan, good morning. Good morning po. Magandang umaga. Ha? Kaya sa atin pong lahat, pag-usapan natin itong edukasyon. Alam mo ninyo, hindi ko inaaway o sinisisi si Secretary Leonor Briones ng Department of Education. Kasi nga naman nagpandemya at talagang hindi tayo daw maaaring magpunta sa mga paaralan. Kaya kinakailangan yung mga elementary students magmo-module. Yung mga junior high natin, may module sila at saka may online. At yung mga grade 11 and 12. Ang college ba online din no? Yon. Depende sa area. Depende yata sa area yan. Ay, si to? Si Madam Lilian Gabriel. Nakatutok rin yata. Good morning, Madam Lilian Gabriel. Ang hari ng ng BSC tsaka ng Advil Coffee. Napakasarap ng Anvil Coffee. Napakasarap. Ito tignan niyo ang tunog. Kita ninyo, tunog pa lang. Pampalakas na, pampupogi pa. Ngayon, yung modules, yung online, maganda po sana kung napag-aralang mabuti ng DepEd. Nga lamang, hindi masyadong natututukan. Kasi, ano magagawa natin kung hindi tayo pwedeng pumunta ng school? So, paano matututo? So, whether we like it or not, kinakailangan natin patulan itong modules. Ang problema, hirap talaga yung estudyante. Para bagang sa kasabihan tinimbang ka, ngunit kulang. So, ano man ang problema ng bansa, dapat talagang ipagpatuloy ang edukasyon. Dahil ang edukasyon po, mga kaibigan, yan po lamang ang hindi mananakaw sa isang tao. Yung matuto ka. Hindi ba? Si Yub Tobias Iscueta, mapagpalang umaga, Ginoong, talagang Tagalog, Sansuwi. Mapagpalang umaga, Ginoong Willie, isang suwi, espiritu. Kasanib din ako. Si Nonoy Soniga, ang original. Si paring Nonoy. Kamusta ka na, Nonoy Soniga? Umawit ng init sa magdamag. Yun. Compose ni Willie Cruz. Kita na ninyo. Ang composer Willie rin. Willie Cruz nga lamang, hindi Dr. Willie Ong, Yung pitch -1 ni Nonoy, tugma sa timbre ng boses mo. Yan. Gusto ko dito kay Yub Tobias, nagsasabi ng katotohanan Tobias. Yub. Boy. Boy ba to? YOB. Pabaliktad na. Babaliktad din ko pala yun. Ni Boy Tobias. Ikaw isang suwi ka rin pati yung boy mo lek bali. Sino tong isang magandang to? Sandali, meron pa isang maganda ayun, si Mary Glim Wong. Good morning po, Ma'am Mau, sabi niya. Okay, lek ba tayo dito sa ating ayan. Ayun. So, si Mamala, si Cecil, Madam Cecil Villarreal ng Canada. Good morning. Si Sandy Garing. Dumating na ba yung television na napanalunan mo ng BSC?
Oh, good morning. Morning po. Opo, online college. Tapos, grabe, mahal ng binabayaran. Di nila naiisip na daming nawalan ng trabaho. Sana man lang babaan nila bayarin. Total online naman. Sa Keeps, amin, libre. oh, dito sa amin, Libre. libre. May May allowance ka pa. kahit online. Magkano allowance natin? 14,000 14,000. Kaya dito na kayo tumira sa Sambales. Ha? Oh. Ayan. Napaka-importante po talaga ng edukasyon, mga kaibigan. Nga lamang, meron talagang pandemic na hindi ho natin may iwasan. Ang problema, yung mga nasa mga karatig lalawigan, yung nasa mga sityo, nasa mga rural area, yung nasa bundok, yun ang kaawa-awa natin mga kababayan na dapat nating dapat nating maunawaan. Ang daming heart ni Mamala. I love you, Mamala. Kaya ngayon, Roxy Masanggid. Good morning, sir. Good morning din po. Roxy, ang sexy ni Roxy, Oh? Yan, good morning, sexy. Ayun, si Anilet Piñascosas, nakita ko na rin nag-likes. Pero ba't wala siya sa picture? Hindi pumasok yung picture niya. Nagtatago ka, Kailan ba dadating may padala ba to si Hanilet Piñascosas? Naibar ko na ba? Mga first week ng December. Yung binarko, inaeroplano o binailand? Galing Canada. Jet plane. Si Madam Mao, sabi dati, access to free tertiary. Tertiary. Okay, yun na yun, chichari. Education, yari. Ay, Hanilet Piñascosas, malapit na po siguro. Oo. Yun sa Taiwan nga, ang layo-layo, ang lapit-lapit ang layo din nung dumating Sylvia Bertido, good morning. Kamusta na kayo? Hi Kuya Will. Good morning po. Watching from Benmali, Pangasinan. Ang sarap ng dyan. Ang sarap ng bangus dyan. Dyan ako nakakain sa Benmali ng yung tiyan ng bangus na sinigang. Ang sarap dyan. Arlene Calyanta Bagatsing. Good morning, boss. Morning. Eto na naman kami. Si Arlene Calyanta Bagatsing. Good morning. Napaka-sexy niyan. Ay, naku, Diyos Mariosep, ang bewang niyan. 32. Time is 2. Ang lakas mambos ka na itong Willie Spirito na ito. Ngayon, tutukan natin itong edukasyon. Kaya nga sabi, tinimbang ka, ngunit kulang. Yun. Kasi, maganda yung maganda yung module. Sige, sabi ni Mamala, sige, pag uwi, punta tayo sa Benmali. Ayan, taga Pangasinan si Mamala, no? Panggalatok pala kayo, mga taga Pangasinan. Antutan anong ibig sabihin nun? Ano yan? Yan, ganun dun Maski mga government state university, may binabayaran pa rin mga estudyante. Mary Limawong, watching later. Kuha muna po ng module ng mga apo. Ingat po ang lahat. Kaya maraming salamat Mary Limawong. Yan iba na po ang turo ngayon tingnan ninyo yung mga modules ng mga elementary. Antutan, ano yan? Tima, sabi ko sa inyo ano yan? Antutan. Sabi ni Sabi, access to free tertiary education. Anong nangyari? Yan.
maraming ginastos ang Department of Ed, Ed, ano? Modules. Imagine ninyo, dati isinusulat lang ng mga guro sa pisara yan. Di ba? Ngayon, ipinadadala na dun sa mga estudyante. Ang problema, hindi naman teacher yung nanay. Hindi rin teacher yung tatay o yung auntie o yung ate o yung pinsan. No. Ngayon, yung halimbawa, sabi natin, our subject for today is blah 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 blah. Ang nangyayari po, excuse me. Ang nangyayari po, imbis na matatapos ng less than 30 minutes na intindido ng estudyante, yung bata ngayon na nagdi-decide kung kailan niya tatapusin. Ano, kasi minsan nakikita ko doon sa mga pamangking ko ilang module na natapos mo? Ilang module na natapos mo? Isa pa lang po. Ilang pa natitira? 3 pa. Ayan. So, yung bata, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-focus sa ibang bagay. Ano po ba ang kinakalokohan ng mga kabataan ngayon? Yung panoodin yung mga nagti-TikTok, panoodin kung ano yung magandang pelikula. Nung kapanahon na namin, kahit gusto namin makapanood ng pelikula, hindi namin magawa Hindi ho ba? Ngayon, free. Tapos yung lola, yung nanay, yung tatay, walang magawa doon sa anak para hindi lang siya pundihin ng anak, lalagyan pa niya ng load. Kung walang load, naglalagay na sila ng internet. Ano ang hindi, ano ang totoo ano ang totoo ni hindi alam ng mga public teachers paano nila maso-survive kulang ng supplies sa printing at distribution ng mga modules. Ayan, sabi ni Teacher Mau. Alam mo ninyo, mas magastos ang module mas magastos ang module. Imagine niyo, printing. Ang printing niyan, grabe. Yung ibang teacher, ang pinaggagawa ay mangalap ng donasyon. Mangalap ng donasyon. Bakit? Kulang do sa supply ng module. Maraming estudyante. So, yung teacher, nangangalap na lang ng module, nagiging karibal tuloy ng kanilang negosyo. Yung nagtitinda ng mga ng mga langgunisa sa school, imbis na ibenta nila yung mga tosino, nangangalap sila ng donasyon para makabili ng bond paper at may pambayad sila do sa Xerox. Ang masakit, yung hindi mapagtuunan ng kabataan, yung pag-aaral. Kaya nga minsan niloloko namin yung mga magulang. Sino first honor sa inyo? Ayun. Kita na ninyo. Hindi yung batang nagiging honor Meron pang pagkakataon, nakalagay sa honor list yung isang estudyante. Pero hindi niya alam kung first honor ba siya, second honor, or third honor, or honorable mention. Hindi ho alam ng bata. Marami pong hindi alam I would like to remind DepEd, dapat mapagtuunan po ito ng panahon. Kasi, 2 taon na po ito katulad yan, nagplano ang pamalaan na magpa-pilot testing sa mahigit 100 eskwelahan. Ang una kong ang question yan bakit karamihan sa Visayas area? Dahil ba presidente ng Pilipinas Bisaya? Kaya yung sa Visayas area mas maraming nakapag-participate dyan sa pilot test na yan. Ngayon, maraming nagtatampo dyan, yung mga officers ng Parents Teachers Association,
Ha? Pati yung mga guro nagtatampo diyan. Bakit? Hindi ho sila na nabigyan ng pagkakataon na matanong, ha? Para ang unang-una hong sasabak diyan yung mga guro Hindi ho ba? Kung hindi kumilos yung magulang, hindi ho ma-enroll yung bata. So, kung hindi naman na-enroll ng bata, ano hong tuturuan ng guro? So, yan dalawang parte na yan, napaka-importante sa hanay ng edukasyon. Ano? So, parang ang lumabas, ang nag-decide lang DepEd, tsaka ang Malacanang. Hindi ho ba? Then, ilang porsyento natuto? Alam natin na ang edukasyon ang hindi nananakaw sa katawan ng tao. Masunugan ka man. Whatever happen, yang katalinuhan, yang karunungan, yan ang hindi mananakaw. Katulad yung anak ni Coco, tsaka ni Janine, si Nicole. Kita na ninyo, presidente pa yan ng asosasyon ng kanilang, kita ninyo. Sa ibang bansa, makikita natin yung mga mag-aaral nagsibali ka na sa paaralan. Ngayon, meron pang mangilang-ilang bansa na sinasabing meron pang umiikot-ikot na variants, yung Delta Plus. Ganon pa man, makikita naman natin yung mabilis na aksyon ng ibang bansa patungkol sa edukasyon. Kita ho nga lamang ninyo dito. Sa loob ng isang taon, ilang beses ba magkakaroon ng araw ng patay? Isang beses lang ho yan Di ba? November 1 and 2. 2 araw. Kasi All Saints Day tsaka All Souls Day. Yung araw ng patay, isang araw lamang po yun Di ho ba? Pero pwede ka mamasyal sa Dolomite kasi daw open air. Bakit ang sementeryo ba open air? Hindi. Ang tingin yata nila yung sementeryo covered court. Diyos Mariano naman. Ang totoo, hindi alam ng mga public teachers paano nila masosurvive yung kulang na supplies ng printing at distribution ng mga modules. Miski kulang yung mga printed materials o yung supply, meron tayong mga karespe-respetong mga guro na nagtsatsaga, pumapanik ng bundok, sinasamahan yung instead yung mga estudyante lalakad ng 2 oras, tatawid ng dagat o ilog, ginagawa na po ito ng mga guro. Kasi sila yung mga unang mga estudyante na naandun din sa mga rural areas na nangarap na someday they will become a teacher. Ngayon, nung naging teacher sila, damang-dama nila na pag-iiwanan yung ilan nating kababayan na naandun sa kabundukan. Na kung hindi natin sila tuturuan, ni magbasa, hindi ho sila matututo. Napakahirap po nun, mga kaibigan. Kinakailangan natin talagang matuto Kasi pag natututo ka, pwedeng mag-improve ang buhay mo. Sinasabi nga natin marami na ngayong mga estudyante, mas gusto nilang matutunan ang pagko-computer kaysa balikan ang agrikultura. Kaya kabit-kabit po yung problema ng bansa Good morning, Chincha Buste. A blessed Monday morning po, Sir Willie and family. And sa lahat po ng viewers ninyo, stay safe and healthy.
Share dan. Thank you po. Nakapag-share na po si Chincha Buste ng kanyang FYI sa mga friends niya. Maraming salamat, Chincha. So, doon sa mga magulang, nakikiusap po tayo na bigyan natin ng kahit katiting na panahon. Halimbawa, 2 oras, 3 oras sa isang araw, yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga mahal na anak. Dahil, pagka nagkaroon tayo ng pagkukulang ng guidance dun sa ating mga anak, baka po lumaki yan na nagkulang sa edukasyon, magkukulang din po yung kanyang modo. Yung pagrespeto sa kanyang magulang at kanyang kapatid o sa kapaligiran, sa ibang mamamayan. Kaya napaka-importante po ng edukasyon paano ka makakapag-decide ng isang tama kung kulang ang pinag-aralan mo. Sonny Gatmaytan Garcia, magandang umaga, Sir Willie. Sa kakulangan po ng modules, nagpapalitan na lang ang mga estudyante. Totoo ho yun. Buti po yung ibang estudyante, mababait. Alam nila yung moral conduct na natutuwid yung kanilang isip at na-share nila yung ibang modules. Kasi pag wala kang pinag-aralan, magiging madamot ka, magiging palamura ka. Maraming bagay na yun, mga mapapabayaan sa mga estudyante. So, di bale kung kagaya tayo ni Hanilet Piñas Cosas, no? O yan, bilib ako dyan kay Marinlina. Hindi pa pumapasok yung kanyang apo, natulungan na niya. Pinanonood ko yung sa FB ni Marinlina Reyes. Tuwang-tuwa ako doon sa apo niya Ano pangalan nun? Yung apo mo, Marinlina. Matanda na talaga si Daddy Willie, no? Ituro mo lang yung plug. Nako, wala ka may paglilihim. Lahat ng plug kakilala niya. O imaginein mo, hindi pa nag-aaral. Alam na niya yung anong bansa yung natutukoy dun sa plug. Napakagandang bagay ho yun na i-share natin sa ating mga anak o sa ating mga apo. May naging issue din po na mali ang mga nakalagay na item at sagot sa mga modules na pinamahagi. Hindi na po na-check ng DepEd sa kakamadali po siguro. Diyos mga Joseph na buhay, Pati ba naman yun? Pagkakamali, importante ho yun. Kasi panag-aaralan ng bata yan, ng unang estudyante. Herminio Escolastico, good morning po, watching you from Georgia. Keep up the good work. More power and God bless. Saan ba ang Georgia? Sa Amerika ba yan? Hindi. Kasi ang alam ko yung Georgia, yung paborito kong kape sa Japan. Alam mo ninyo talagang napaka-importante ng edukasyon. Kaya, dun sa mga magulang, pagpaumanhinan na natin kasi matanda na ho yung kalihim ng edukasyon natin na si Leonor Briones. Ngayon, tayong mamamayan na nagbayad ng matrikula ng ating mga anak, tayo pa ang magpapatawad sa pagkukulang ng departamento ng karunungan. Katulad nga yung nabanggit ni Angelica, nasabi niya may naging issue din po na mali ang mga nakalagay na items at sagot sa mga modules. Kita na ninyo. Hindi ko kasi pwedeng minamadali Kasi even the Department of Education should focus and reserve
a month or a week or a day na paghuhulma ng mga modules. Kahit yung mga paghuhulma sa aklat, sa libro. Hindi ko tayo pwedeng magkakamali dyan eh. Pero, sabi nga tao lang. So, let us forgive yung mistakes ng Department of Education. What we need now is to, with the parents, tayo mga parents, baka pwede natin silang tulungan. Georgia is in the intersection of Europe and Asia. Oo nga. Oo. Maraming salamat kay kay Herminio Escolastico. Maraming salamat sa inyong panonood. At mabuhay kayo. Kamusta po ang klima dyan sa Georgia? Yan ang Department of Education should also coordinate with the IACT. Merong mga modules ding nasa likod na mismo ang sagot. Yan nga yung modules to tell everyone na ibinahagi yan, ito yung tanong. Pero pag tinignan mo yung likod, naandun po yung mga sagot. Pero hindi ho dapat tignan agad ng estudyante yon, dapat isipin niya, ano ba ang sagot do sa tanong? Tapos yung magulang, siyang magkukorek, siyang magsasabi sa bata o sa estudyante, ano ba ang tama? Kasi marami pong mga Carlo Crisologo, good morning. Meron namang may mga mali tinatanong sa bata ano ang taste ng perfume. Baka tsokolate. Diyos Mariose po. Yon mga kaibigan. So, yung mga pagkukulang ng DepEd, unawain na lamang po natin. At sana nakikinig ang kagawaran ng karunungan o ng Department of Ed. At makipag-ugnayan din po kayo sa ICT. Kasi ginamit ho nating tools yung online. Paano po may ayos ang online kung paltok? Ang gwapo na ni Paulo. Best friend ko yung ama nito na namayapa na. Si Paulo, good morning po, Tito Willie. Missing the Harrison Plaza days. Stay safe po and God bless. Good morning Paulo. Dinadaig mo na ako, gumagwapo ka na. I miss you and your mom. Tsaka yung little girl nyo. Siguro dalagan-dalagan na, Si Ichay AJ. Good morning. Hello, Kuya Willie. Good morning. Watching from California. From Bona. Ichay and family. Maganda ka pa sa umaga, Ichay. Missing you too. Missing you sobra. Yung tagal na natin mga hindi nakikita. Imagine ninyo yun. Alam mo ninyo, natutuwa nga ako nausot ng cellphone. At kung ang tao alam lang nilang gumamit ng cellphone, tsaka ng iPad, tsaka yung computer. Ang laking bagay, imagine ninyo. Mga nung araw pa nating mga friends, dito natin nakikita, hindi ho ba? Imagine ninyo, nagkakaroon tayo ng lost communication, like for example, kay Ichay, kay Paulo Van Mendoza, makita-kita mo na andito, magkikita-kita kayo doon sa Messenger. Tapos,
i-promote mo yung programa mo, nadadaanan nila. Tapos, bigla ka na lang magugulat, nanonood sa'yo. Ganon kalawak eh. Noong araw, RCPI may bayad kada letra. Di ho ba? Yung, meron pang isa eh, RCPI, tsaka nakalimutan ko na nung mabalam ako dun sa Bicol nung araw nung nagpunta ako doon, malas nung nagpunta ako sa Naga, paglapag ko sa Naga, Ichay, alam mo nangyari sa akin, pagdating ko doon sa Villa Caceres, anak ng tupa, biglang nag-brown out. Umaga ho yun biglang nag-brown out, tapos bandang hapon bumagyo. Nung papunta ako Naga, naputol pa yung tulay. Inabot ko yun eh. Tapos 1 linggo ako na-stranded doon. Hindi ka, wala pa tayong cellphone noon eh. Diyan ka makikitawag sa RCPI. Diyan ka makakapagpadala ng mga telegrama o kaya calls diyan sa Bicol nung panahon na yon. Diyos Mariosep, Tapos nandong na kami sa second floor, mga bandang alas 7, doon na bumuhos yung todong bagyo. Akala ko, din na kami. Nasa second floor kami lahat na tenant ng Villa Caceres. Ay, grabe. Tapos kinabukasan, makita mo, ang linis na ng kalsada. Tulong-tulong yung mga iba't ibang organization, lalo na yung mga JCs, yung mga ganon. Nalinis na yung kalsada. Ngayon, malawak na eh. Meron na tayong internet, meron na tayong online, meron na tayong, marami na eh. Kita na ninyo, hindi na kayo kinakailangan bumili ng transistor. Nagkakaabutan tayo ng mga kanya-kanya natin pananaw. Hindi ba? Bona Hardiniano. Good morning, Kuya Willie. Watching from Bona, Anaheim, California, Bona, Ichay and family. Yan. Ganun ho eh. Ngayon, ang problema, itong DepEd, dapat nakipag-coordinate din ho ito dun sa kasi Necar Sibilia. Hi po, Kuya Willie. Good morning po. From Olongapo. Shout out po kay Ate Ichay. Oy, Ichay! Good morning. Shout out daw, sabi ni Car Sibilia. Saan ka sa Olongapo? Malapit lang ako. Dito lang ako sa San Marcelino eh. And this time, nandito ako sa Zambales yung mga friends ni Ichay, meron pala dyan sa Olongapo. Good morning sa inyong lahat yan yung mga kaklase yan nung sister ko. Kaya ang sexy, Diyos Mariosep. Ngayon dito nga pwede natin sabihin, noon magte-telegrama ka pa, Diyos Mariosep. Grabe. Hi po, salamat po dito po sa may malapit lang sa SBMA. Malapit lang tayo. 45 minutes, nandiyan na kami. Bukas, nandiyan ako sa Olongapo. Dadalaw tayo doon sa TESDA, doon sa Olongapo. Di ba, merong LTO dyan sa may palengke. Dyan yung TESDA. Pag andito po kayo, message po nyo ako. Okay, I want to meet you. Ang ganda na. Ilan taon na si Necar? Ako, mga 14 years old lang ako. Diyos Mario Jose, 14 years old. Yang edukasyon, diyan ay talaga po. Opo, meron po, lapit lang ako, lakad lang. Ganon. Kita na ninyo. Diyan ako bukas, andyan kami. Ngayon, tong edukasyon, sino mang magulang, walang ninais kung hindi ang pangarap niyan unang-una kung sila'y nagkaanak ang unang-una nilang pangarap
sana kahit papano mapag-aral nila yung kanilang mga anak. O, sabi ni Car, ha ha ha, ano po, 40, ha ha ha, hiya ako kasi 55 na ako, and magka-man tayo, Scorpion tayo. Kami pong mga Scorpion, ano kami, mga matatapang, ngunit iyakin. Yan po ang mga ugali ng mga Scorpion. Ako, November 9. Oh. Ako, tito na ako, tito. Magtititri na ako. Oh, Diyos Mariosep. Ed Amparo. Ampaw tuloy. Gandang umaga po, Pilipinas, Lucena area. Ayan. Kaya, napaka-important. Kita ho ninyo, yan sila Ed Amparo nung araw. Mga 20 years ago yata yun, nung mga magkakakilala kami. Imagine mo, magkikita-kita tayo. Dito na lamang po sa cellphone, nagkakabatian tayo, nagkakamustahan tayo. O may mga kaibigan na tayo, mga namayapa. Minsan, pag kami pagkakataon, nagkakasama-sama. Kahit na hindi kayo magkakaklase sa eskwela, nagkakaroon kayo ng mga tinatawag na reunion. Ni Car Sevilla, ay ganon po ba? Di happy birthday po muna. Mauna pala kayo. Mag-birthday advance po. Maraming salamat. Talo ka ngayon, Ichay. Mas maingay itong kaibigan mo, si Nicar. Ito pa, isa pang sexy to. Si Carol Padlan. Good morning, advance happy birthday, kuya. Thank you. Ako ang gagawin ko sa November 9. Imbis na maghanda po tayo, bibili na lamang po ako ng mga malagkit, tapos yung tsokolate, tsaka yung gatas na malapot. Minakahanda na po akong 5 kalderong malalaki. Kasi ang papakainin ko yung mga 1,000 kabataan dyan sa parte ng San Andres Bukid, dyan sa may Dagunay Market. Marami po tayong mga kababayan dyan mahihirap na nawa, kahit na tsampurado, mabahagian natin sila. Kaya dun sa mga kaibigan natin nag-advance ng nag-share na para doon sa gagawin kong feeding, maraming salamat. At doon sa mga gustong humabol, pwede naman. Pwede naman. Hindi naman ako pihikan. Pero huwag kayong papadala malaki. Maliit lang. Yung affordable. Affordable. Yung from the heart, from your heart. Napaka-importante, mga kaibigan. Ngayon, magdiwang ka ng birthday. Ang pwede mo nga lang makasama. Yung mga kasama mo sa bahay. Hindi nga kayo pwedeng magtabi-tabi. Kaya nga, sabi ko doon sa mga barangay chairman na liliparin ko sa November 9. Sabi ko, turo na natin ngayon pa lang kung paano yung pila, lalo na mga bata yan. Mga paslit, 2, 3, 4, 5-year-old, mga ganon, ang dami yan. Para pong para pong pabrika ng mga bata. Pati po yung mga lola, mga nanay, mga tatay, naka-angkla doon sa mga anak kasi talagang hirap po talaga sa buhay. Sino po ba magtutulungan? Kundi tayo rin lang, hindi ho ba? So, yung edukasyon, mga kaibigan, huwag natin kakalimutan, huwag natin kakaligtaan na ibahagi ng tama yan sa ating mga anak. At doon naman sa parte ng ating pamalaan, kami po naman simpleng taxpayer lang. Ang inaasahan po namin, kahit papano yung tamang pagsisilbi. Yung tamang pagsisilbi. Kasi malaking bagay po yan Di ba, Carol? Padlan. Ito, nakita kami nito one time. Panalubong lang. Hindi kami nagkakalanan Sabi niya, Kuya Willie, pogi ka pa rin, gwapo ka pa rin. Tuwan-tuwa naman ako. Siyempre, bumabating-ting-ting ako. Gwapo Alam mo ninyo, pag nakaligtaan natin na ibahagi sa ating mga anak, mga apo, mga pamangkin, na kaligtaan natin ang edukasyon,
kawawa po sila sa mga darating na panahon. Kuya, paano mo i-qualify ang leader ng isang bansa? Just to know lang. Simple. Tingnan natin yung... Kasi ang gusto ko sa leader ng bansa, yung kahit papano, nakita ko kung paano siya nagsilbi. Kung naging konsihal siya, kung naging vice mayor siya o naging mayor siya, naging congressman siya, naging senador siya. Yan. Una kong tinitignan yon. Kasi nung nanunungkulan siya, halimbawa ang konsihal, o kaya halimbawa nanunungkulan siya bilang senador, ano bang mga batas ang naukit nito sa bansa? Kuya Willie, sister-in-law ko po si Ichay. Ganun. Kaya pala pareho kayong maganda. Kaya pala. Di si Ichay tiga Olonga po rin. Imaginein mo yan. Unbelievable, ano? Imaginein mo yun. Nung araw, aral lang tayo ng aral. Opo, same kami, maganda. Yan dali, baka mawala ko. Yung pagsishare natin kung paano natin i-guide yung ating mahal sa buhay. Naku, ang laking bagay niyan. Ang laking bagay ho niyan, mga kaibigan. Lalo na dun sa mga mahal natin, Hindi po taga Manila po siya, pero no, nasa US po siya. Oo nga. Now nasa US, yung now naging no KOW. Nasa US na siya. Oo nga. Yan. Importante ang edukasyon. Pag nasunugan ka, sunugan laman ng bahay mo. Pero makakabangon ka pa rin. Diba? Pag napagnakawan ka, makakagawa ka pa ng paraan. Pero paano ka makakapaggawa ng paraan kung wala kang pinag-aralan? Hindi kasi katulad nung araw, nung mga panahon namin ni Car, tsaka nila Ichay, no? Yung mga mag-aaral noon, elementary na tapos, wag niyong susubukan, iba. Iba ho ang inabot ng mga edukasyon ng araw. Tingnan nyo, sa mga palengke, yung mga matatanda na mga nagtitinda, hindi kayo gagamitan niya ng calculator. Papel at lapis lang, papel at ballpen lang. Kagaganda pa ng sulat niyan. Aray ko po, panahon talaga. Hindi ho, totoo yun Iba ho talaga yung edukasyon ng araw Alam mo ninyo kung bakit? Let's say, pag-usapan natin ng panahon ni Marcos. Yung Pangulo natin gusto niyang matuto ang mga kababayan niya. No? Alam niyang maraming mahirap. Diba? Anong ginawa niya? Paano makakabili ng baon ang isang estudyante ng mga panahon na yon? Meron siyang pinasusupply sa mga public schools. Yung mga Nutriban, yung ganyan kalalaki na tinapay. Meron pang supply yung mga estudyante nun, Klim, yung gatas. May tsokolate. Nagiging baon ng mga bata yung mga ganon. So, nakakadagdag patalino ngayon, wala na ho nun di ba? Ngayon, kung hindi mo tinignan kung anong klaseng kandidato meron ka, saan pupulutin ang ating bansa? Katulad yon, kumandidato halimbawa si Binay. Tapos, ang namumunini sa ating politika nun hatred, yung galit, yung kasumpasumpang galit ng mga Aquino sa mga Marcoses.
pinagtunuhan nila na bakbakan si Binay para hindi maging Pangulo. Without their knowing, hindi nila napansin, umaarangkada na si Duterte. Di ba? Ayun. Yes, I support BBM. Dapat ibalik ang Marcos. Thank you naman. Thank you po sa mga inyong reaction. Ganon eh. Pwede bang maglalabang kayo sa politika, ang tinitignan mo yung galit mo dun sa katunggali mo? Kasi ang dapat, nililay down mo ano ba yung plataforma de gobyerno mo. Nung nagsisilbi ka bang konsehal, mayor, senador, congressman, nakaya mo bang tulungan ang kapwa mo mamamayan? You are right, kuya. Inabot ko yan. Tahimik at magalang tayo. Respeto sa isa't isa at namumuno sa Pilipino. Si Angelica Paz naman. Tama po, kuya. Tama po kayo, Sir Willie. Nakapokus po sa pag-aaral mga estudyante noong araw. Ang distraction lang po noon ay distraction po noon ay yung paglalaro sa labas ng pagtapos ng klase. Ngayon po kasi social media na ang kinalulukuhan. Ganun ho eh. Sabi naman ni Sunny, si Binay dumalaw sa burol ni Kuya Ray. Ayun. Sabi ni Madam Mau, ni Teacher Mau, pilot face-to-face sa November 15. Hindi daw kinonsulta ang mga grupo ng mga guro samantalang sila ang mga sasabak sa face-to-face. Kung handa at nararapat na ba ang face-to-face. Yan. Sabi naman ni Ryan Ladringan, BBM, Academic Excellence. Yan. Buti naman naintindihan na niya ng nakararami yun. Academic Excellence. Professional excellence. Moral excellence. Academic Excellence, Professional Excellence. Ayan ho eh. Dapat titignan ho natin yon. Hindi yung paano nagbabakbakan, paano nagwawasakan, Kasi ang tingin ko, pagka nagwawasakan, pareho natin ibasura yan. Oo, tama. Ganun eh. Dapat kung away ang pinaghuhugutan nila dun sa pangangampanya nila, ang dapat natin gawin bilang mamamayan, gusto man natin sila, ibasura natin yun. Kasi, bakit kinakailangan mong pairalin yung galit mo sa kapwa mo tao? Di ba? Ano yung magagawa mo sa sambayan ng Pilipino? Ngayon, katulad na lamang po nitong inihambalos natin sa mga estudyante yung modules. Kung nag-o-online yung mga elementary tsaka yung mga junior high, kung hawak ko nila yung modules, nagkakaintindihan ba yung guro at yung mga estudyante? At nakausap ba ng guro yung mga parents ng mga estudyante natin kung papaano nila babaybayin ang modules? Kasi meron tayong mga estudyante na tinatawag nating magaling sila. Nga lang, anong tawag natin doon? Yung mabagal lang. Ang tawag yata doon slow. Paano po silang matututo? Yung may pagka-slow, kailangan pinapaliwanagan mo ng maayos yan. Hindi ba? Kung ang bata ang sinusunod ng magulang, yung bata na lang ang dapat maghanap buhay.
Hindi ho ba? Meron mga magulang lalo-lalo na yung mga lola, yung mga nanay. Sa sobrang pagmamahal nila sa anak nila, hindi nila nararamdaman na sila na yung nagkakaroon ng pagkukulang sa kanilang mga anak Yung mga anak, dapat, habang nakasandal kayo sa mga magulang ninyo, dapat nakikinig kayo dahil hindi naman kayo dadalhin ng magulang ninyo sa masama Dadalhin nila kayo sa tama. Dadalhin nila kayo sa tama, hindi kayo dadalhin yan sa mali. Maniwala kayo sa akin. Tama, pag nagsisiraan, ang politiko, ibasura. Kasi ang may galit ay taliwas sa righteousness. Yan What is the meaning of righteousness? Tanong natin yan sa mga elementary. Isang disobedient kay Lord ang tawag diyan di ba? Ang hindi nagpapatawad at naninira ng ibang tao, walang sariling bait yan. Ba't mo iahalal yan? Dahil lang kasi gwapo, dahil lang kursonada mo, dahil lang kaibigan mo, dahil hindi ho ganun Aburido ang mga magulang saan kukuha kakainin sa pang araw-araw. Aburido pa sa pagsagot ng module. Yan, dapat ipaliwanag yan ng magulang at ng anak. Kaya, halimbawa, doon sa mga rural areas o kaya doon sa mga kabundukan, yung nanay nakatapos o kaya yung tatay ng grade 2 lang, grade 3 na yung anak niya o kaya grade 4 na, nagmo-module. Paano natin aasahan yung magulang na matuturuan niya ng tama yung kanyang anak? Ang hawak na module, hindi niya naabot. Nakita po ba ito ng DepEd? So, yung mga pagkukulang ng DepEd, hindi ko naman pwedeng sabihin sa'yo, hoy bruha, hoy bruhang kalihim, ganito, ganyan. Hindi ho Hindi, ako naman ang hindi magiging tama nun. Itama po natin. Ano po ba ang pwede nating ma-share na pamamaraan para matuunan yung isang estudyante? Righteousness is to live obediently with what God wants to us to be. To live with the love of God. Diba, mga kaibigan? Yan, yung righteousness ng isang tatakbong presidente o vice-presidente or even senators or congressman, we need a righteous candidate to be elected. Why? Nung araw, ang mga senador natin, karespeto, kagalang-galang. Saan ka nakakita ng Senado na walang minaster kung hindi paano mong wawasakin, sisiraan, dudumihan ang kalaban mo sa politika? Like Trillanes. Hindi ko makitaan ng magandang pang-ugali yan si Trillanes Wala akong personal na galit diyan. Kaya lang, the way he talk, pag tatanga-tanga ka, magiging believable yung sinasabi niya Pero, evidence will show kung nagsasabi ang tao ng tama. So, hindi tayo, lalo na ngayon sa panahon ngayon, hindi ho tayo dapat magkakamali. Hindi ho tayo dapat magkakamali Kasi, masyado na pong nasugatan ang mga mamamayang Pilipino. Imaginein mo, panahon pa ni Marcos up to the present, wala na tayong nakita sa buhay natin kundi magwasakan, magsiraan, halos magpatayan itong mga politiko natin. Nasaan tayo ngayon?
Hindi ho ba? Nasaan tayo ngayon? Sabi nga ni Commander love, love to family. Saan na yan? Love to family, to others, love to your country and nation and the world. Kita na ninyo yan. Sabi naman ni Ibramos, kasagutan po sa lahat ng problema ng guro at mag-aaral ay matapos na ang COVID virus na makakabalik na sa normal ang edukasyon, malaking kawalan ng focus ang online study. Gobyerno po makakatulong sa support nila ang kailangan ng DepEd. Ayan. Kaya, katulad nga lang po na itong COVID-19 Umalis na nga po yung umalis na nga po yung Delta variant na yan. Umalis na ho yung COVID. Ba't hindi aalis yung COVID? Ilang milyon ang Pilipino na halos sabay-sabay. Na halos lahat tayo. Lahat. 90% nagkasabay-sabay ang panalangin ng mamamayan. Humingi tayo ng tulong sa pong may kapal na sana lisanin na ng COVID-19 o ng variant ang bansang Pilipinas. Nagmamakaawa tayo sa Diyos, no? Na iwan na tayo nitong COVID-19. Meron ho kasabihan ng araw, di ba? Dadating ang paghuhukom. Hindi ho ba? Mabait ang Diyos Imbis na paghuhukom ang binigay sa atin, binigyan tayo ng trial. Ito pong COVID. Trial pa lang po ito. Nagulantang tayong lahat. Hindi ba? Trial pa lang to. Pinagkakaperahan pa ng kahit ng kung sino-sino. Diyos Mariosep na buhay to. May umiiral pa rin kademonyohan Trial pa rin to. Pero ang Diyos nakinig sa pakiusap ng nakararami. Pinalisan, pinaalis. Hindi ba? Kaya kailangan ngayon po, ang ang mamamayan, dapat maging matalim, maging matalino. Ang mamamayan kinakailangan mapagsuri. We need to distinguish who is the righteous candidate for president or vice president or senator or congress. Diba? Kailangan maging righteous ang mapili natin na yung magkakaroon talaga siya ng real concern sa kanyang mamamayan. Hindi ho yung hindi natin maalis ang korap kasi talagang mahirap. Anong salta yun? Bakit kinakailangan mong katakutan? Kahit ba kaibigan mo yan Kung nakikita mo, kitang-kita ng dalawang mata mo nagnanakaw, hindi mo hahambalusin, hindi mo paparusahan. Kahit nga ang Diyos, mga kaibigan, marunong magalit, di ba? Di ba nung naggalit ang Panginoon, naandun siya sa labas ng simbahan, pinagsisipa niya yung mga paninda, ginawa kasing karumal-dumal yung lugar ng kanyang tahanan. Ang Diyos nga marunong magalit, tao pa kaya? Hindi pwedeng yakapin ang isang mali at duduktungan mo pa ng isang kamalian. Ang tama, dapat pinaiiral sa tamang pamamaraan. Pansin ko lang, biglang nawala ang issue sa COVID kasi daw po, kumita na ang gobyerno. Nakaipon na sila ng sapat na pondo para sa eleksyon. Imagine, gamot sa COVID, 200 pesos, isang tablet, 2 linggo. Ano to? 200 pesos, isang tableta. 2 linggo ka iinom, 5 klaseng gamot.
o paiinom. Samantalang dati simpleng biogesic, bioflu lang ang gamot sa lagnat. Ayan. Excuse me ha. Kaya nga po hindi ho ba ninyo na po na ngayong araw, binago ko yung aking tema sa aking komentaryo. Kasi pinanalangin ko kahapon nung nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako makapagpaliwanag sa aking programa. Yung mahinahon at naaakma. Yung hindi ako nang-aaway. Kasi pagka nang-aaway ako, lumalabas talaga yung galit ko Nakakatakot maging leader ng bansa ang masyadong bongga at magarbong pananamit. Kahit gaano karami ang pera nila, isang event halos 100,000 halaga ng sapatos, bag at damit sa isang suutan. Anong magandang halimbawa ang may aambag nito sa bansa? Ayun. Uy! Si Ismael Pabatini. Kamusta ka na, Pabatini? Si Pabatini, meron din yung programa paminsan-minsan. Matagal ko rin nakasama yan sa musical variety show ko. Si Ismali Pabatini. Good morning. Mahabang paliwanagan to. Pero, papaano magagawa ng isang mangmang ang bagay na tama kung kulang siya sa kaalaman? Kaya, tayo mga magulang, hindi yun nanggugulang ha. Tayo mga magulang, tayo ang magdala sa ating mga supling, sa ating mga apo, sa ating mga pamangkin. Sa tama, mind conditioning na ang pagbaba ng COVID cases. Pero ang totoo, puno pa ang mga ospital sa may mga severe cases. Hindi naman kasi talaga aalis ng bigla yan Kaya lang, yung mga super virus, paunti-unti na yan. Ngayon, ang sinasabi lagi ng programang For Your Information, huwag tayong pakakampante. Masama ba? Mamamatay ka ba? Masama ba o mamamatay ka ba kung magsusuot ka ng face mask? Diba? Magsuot ka ng face mask. Makipag-social distancing ka, hindi makipag-sosyalan ka. Marami pong mahihina ang baga na Pilipino. Kung may TV ang kaharap mo, hindi mo alam kung kailan ka mahahawa. Katulad ko, smoker, katigas ng ulo ko mabait. Salta ako ng salta, pero sarili ko hindi ko madisiplina Tigas ng ulo Ano ba nakukuha mo sa sigarilyo? Wala. Ang nakukuha ko lang doon sa sigarilyo, yung tawag dito, yung pag nai-stress ako, ang kausap ko yung sigarilyo na lang pasasaan ba yan? Di hihina rin yung baga ko. Pagka humina yung baga ko, hihina yung resistensya ko. Tapos nakasalubong ko si COVID. Magkakainlabang kami. Tigok ako. Diba? Sino ang dapat kong kausap? Si Cloud, yung aso ko. Kasi ayaw kong pangalagaan sarili ko Diyos Mariosep. Na-realize mo rin. Pero sa totoo lang,
Nangangarap ako. Lagi ko nga sinasabi kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako. Alisin mo sa akin tong vision to. Wala na nga akong babae. Hindi na rin ako umiinom. Wala na ho akong ginagawa sa buhay ko. Trabaho pa ako ng trabaho. Etong sigarilyo, tanggalin mo na nga sa akin to. Kasi, nung isang beses, tinanggal ko to. Nabalian pa ako dito sa tagiliran ko. Sabi pa ng doktor ko, sige, tuloy mo na lang yan. Masama nga sa baga mo yan, masama. Buti hindi ka pa nagkaka-TV. Ha? Kaya, kinakailangan tayong lahat, mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng disiplina. Ha? At wag natin sinasakyan yung mind conditioning para makakakilos sila para sa eleksyon. Ngayon, alam na natin, merong politiko nakiusap sa'yo, bakit hindi kita pagbibigyan? Binigyan ka. Di tanggapin mo. Pero sira ulo ka kung boboto mo yun. Diba? Iboto mo siya kung ang konsensya mo, ang alam mo at ang pagkakakilala mo, makakatulong sa bansa. Huwag tayong manghinayan na pumili ng pumili. Let us find a righteous leader of this country, Philippines. Hindi ko tayo dapat manawa doon. Kinakailangan, ito bang Pangulong pinipili ko? Hindi ba to sugarol? Hindi ba ako ibebenta ng buhay na to? Bakit ang ano pa lang senador pa lang, ang mga tauhan nito, haragan na pag naging pangulo to, hindi kaya maging berdugo mga tauhan nito? Pag-aaralan natin ganun yan. Kung mayor yan, kung congressman yan, o senador yan, o presidente, o vice-presidente yan, pag-aaralan ninyo. Hindi naman ibig sabihin, kung babae magiging pangulo, hindi pwede. May karapatan din ang babae. Hindi naman ibig sabihin, kung mayor, hindi na siya pwedeng maging presidente. Hindi ba? Kung congresswoman ba yan o congressman, pwede ba siya maging pangulo? Kung tingin ninyo, mas marami siyang natutulungan at hindi mo siya nakikitaan na nangungurap at kaya niyang disiplinahin ang sarili niyang tauhan, why not? Sino tayo para hindi sila pagbigyan? Hindi ho ba? Pero dahil yung ama mo ganito ka na rin, masama naman ho yun. Hindi ho ibig sabihin pag masama ang ama mo, masama na rin ang punla. Ganun ho ba yun? Ano ang kakayahan niyang ma-improve ang buhay ng bayang Pilipinas, ang bansang Pilipinas? Kasi kaawaan na ho natin ang ating mga sarili. Anong klaseng bansa ba meron tayo? Ang yabang natin. Wala na tayong malamon na ayaw pa natin papasukin yung mga turista natin dito. Ano yun? Meron kang turismo. Hindi naman napuntahan kahit ng mga local tourists. Anong klase yun? Lahat ng bansa, pinangangalagaan nila ang kanilang mga turismo para madalaw ng kahit na sino, maging local o foreign yan. Dito sa atin, Diyos Mariosep, ang daming magagaling. Ang gagaling, hindi pa magkandamatay itong mga damonyo to. Bueno, gahol na po tayo sa oras, alas 9:27 na. Bukas po natin ipagpatuloy yung ating ibang paksain. So sa inyo pong lahat na nagmahal at nagtiwala sa panonood, pag-aralan ho natin mabuti na ang ating mga mahal sa buhay dapat matuto ng edukasyon. Tayong mga magulang, tayong mga nanay, tatay, ate, kuya, lola, lolo, dapat pag-isipan natin, tayo po ba ay disiplinado? Pwede bang nakikipag-usap ka, mamaya mura ka ng mura? Magkakapatid kayo, mag-iina kayo. Pag nag-uusap kayo, ina mo, gano'n na lang.
ano kinabukasan meron ng Pilipinas pagka ganyan. Kaya kinakailangan nilalawakan po natin ang ating kaisipan. Lawakan natin ang ating mga pangunawa. Hindi ho sinasabi ni Willie Espiritu na siya'y magaling. Binabahagi ko lang yung mga nasa isip ko na dapat yun ang umiral na tama. Dahil tayo pong lahat ay mamamayan ng bansang Pilipinas. Thank you, Kuya Willie. Please get well to motivate some of us having a wisdom. Thank you, Carol Padlan. Thank you so much. Mind conditioning para sa makakilos sila para sa eleksyon. Diyos Mariosep, bantayan po natin yan. Sa inyo po lahat na nagmahal sa programang ito, lalo na sa abroad, kay Marin Lina, kay Hanilet Pinascosas, kila Pinuela family. Ate Tess, kanina nagkateksang kami madaling araw. Nga pala, kahapon, nag-barbecue ako. Minsan lang naman po yan. Minsan lang sa isang linggo. Minsan lang sa isang araw. Minsan sa isang araw, 3 beses. Bukas, pag-uusapan ho natin yan. Sana po, bukas magkasama-sama tayong lahat. At panalangin nyo, buhay pa ako para mapagsilbihan ko kayo bukas. Ako po ang inyong kaibigan, sabi nila, at pinaniniwalaan ko, gwapo daw ako. Anong sabi ninyo? Gwapo ka nga. Gwapo nga. Maraming salamat. God bless us all. Thank you for watching, for your information, and I'm your host, Willie Espiritu, saying, I love you! I love you more! I love you all. Bye-bye.